Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isa pong online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Tayo po ay magsisimulang muli sa isang bagong pag-aaral sa Lesson 12 na may pamagat na 1,000 taon ng kapayapaan. Makatitiyak ka na ito ay darating. Isang hindi ka panipaniwalang milenyo na papasok pagkatapos ng pagbalik ni Kristo. Ayaw ng Diablo na malaman mo ang tungkol dito, ang kanyang sentensya sa 1,000 taon na pagkakakulong dahil ipinakikita nito ang kanyang tunay na pagkatao. Sa katunayan, si Satanas ay gumawa ng isang huwad na mensahe para sa milenyo para lamang linlangin ka. Ang pag-aaral nating ito ay isang kahanga-hanga, kaakit-akit na pag-aaral dahil ngayon ay malalaman mo na ang kamanghamanghang mga katotohanan ng Biblia tungkol sa nalalapit na 1,000 taon. Para sa unang tanong, anong kaganapan ang magsisimula sa 1,000 taon na ito? Pastor? Okay po, muli ay tayo po ay nasa panibagong topic po mga kapatid, mga kaibigan. Yes, the Bible is very clear and profound in the teaching about 1,000 years. Ito po ay literal years, mga minamahal na mga kapatid. Ito po ay bakasyon sa mga banal. The same time, ito po parusa naman para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Now, what event begins in 1,000 years period? Atin pong basahin mga kapatid dito po sa Revelation 20 verse 4. Dito po ang pinapahayag po. I hope you have your Bible with you while you are joining with us sa atin pong discussion. Ito po sinasabi, at nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagtotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man na natak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabubuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So mga kapatid, mga kaibigan, very clear po na ang unang event na mangyayari or as the start of 1,000 years period, ito po ay magkakaroon po tayo ng vacation sa langit, but that day one of the 1,000 years po mga minamahal na mga kapatid ay yun pong second coming ng atin pong Panginoong Diyos. In other words, when Christ returned for the second time around, mga kapatid, as He promised, katulad po natin pong pag-aaral po ng mga nakaraang lesson, this is a day one sa 1,000 years period para po sa mga banal. A resurrection begins sa 1,000 years period at ito po ay magpapahayag po sa atin na tayo po ay naligtas. Kung meron po kayong mga mahal sa buhay na nawalay po sa inyo through death, mga kapatid, when Christ return, okay po, and they will be resurrected, that would be the day one of 1,000 years na ipinangako ng Panginoon para sa mga banal. And alam po natin po, ang atin pong trabaho po doon, tayo daw po ay magja-judge sa mga hindi naligtas or sa mga taong nag-reject sa pag-ibig na atin pong Panginoon. So, for the question number 1, mga minamahal na mga kapatid, that would be the answer. 1,000 years, reign of those who are saved will begin when Christ return for the second time. Salamat po, Pastor. Sa ikalawang tanong, ano ang tawag sa muling pagkabuhay na ito? Sino ang bubuhayin dito? Ayan. So, ano po ang tawag sa pagkabuhay nito mga kapatid? So, the answer will be in the same chapter but in verse 5 and 6. Ganito po ang binabanggit mga kapatid. Okay po? Kanina atin pong binasa yung talatang 4. Tayo po magpapatuloy po magbasa sa talatang 5 at talatang 6. Ganito po ang binabanggit mga kapatid. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang kasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang
kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So, ano pong tawag mga kapatid para po doon sa unang pagkabuhay? Yun po yung blessed resurrection mga kapatid. Wow, praise the Lord. Bakit? Kasi po, ang unang pagkabuhay ay para po doon sa mga tapat sa Panginoong Diyos na nakatikim ng kamatayan. However, when they will be resurrected on that blessed hope, ang second coming po ni Christ, now, hindi na po sila, never ever na po sila makakatikim ng kamatayan. And even, yung second death ay wala na pong kapangyarihan po sa kanila. At ano po mga kapatid, ang sinabi po sa verse 6, pinagpala daw po yung mga tao na nakabilang doon sa unang pagkabuhay. Kasi po, sila po ay magiging pari ni Kristo. Ang ibig sabihin po noon, they will be priest, belong to the priesthood of Christ. Ibig sabihin po, sila po tatawaging saints, sila po tatawaging mga banal, sila po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. It is called the first resurrection, the saved live all the ages and will be raised from the grave, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ikatlong tanong, sinasabi sa Biblia na mayroong dalawang muling pagkabuhay. Kailan ang second resurrection at sino ang ibabangon dito? Pastor? Ito po mga kapatid, ito po yung sabi, ito po yung akin pong sinabi po kanina. Sino po ang ibabangon sa second resurrection? Okay po, sabi po dito mga kapatid sa verse 5, ulit akin pong mabasahin ng chapter 20 ng Revelation, ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggat hindi natapos ang 1,000 taon. Mga kapatid, again, here is the sequence of the events. Day 1 ng 1,000 years will be the second coming of Christ. Okay? Now, since ang 1,000 years ay meron pong expiration after 1,000 years, 1,001, yung unang araw after 1,000 years mga kapatid, meron po muling pagkabuhay na magaganap. Pero ito po yung sa mga hindi naligtas mga kapatid. Okay? Mabubuhay po sila ulit. Pero the Bible told us na sila po ay hahatulan ng Panginoong Diyos. Sabi nga po dito mga kapatid sa John chapter 5 verse 28 and 29, aking pong mabasahin sa inyo, huwag ninyong itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig na mapatay ang kanilang tinig. At sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At ang lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Now, these two events are separate. Okay po? Separate po ito. Tatawag ang Panginoong Diyos para sa unang pagkabuhay, and that would be His second coming. However, He will also call those who are not saved na mabuhay po after 1,000 years or a millennium. Okay? Bakit po ang Panginoon ay tumatawag? Simple lang mga kapatid, kasi the Bible told us when God called dead person into life, mabubuhay po muli. Bakit po? Because He is the author of life. Both wicked and righteous people, siya po ang may karapatan at may kapangyarihang bumuhay. However, those who are called for the second resurrection, again mga kapatid, hindi po sila magmamana ng buhay na walang hanggan. Verse 29 nga po, sabi dito, patungo sa kaparusahan. In other words, hindi po maganda po ang maidudulot ng second resurrection because they will be resurrected for them to be judged, for the Lord to judge them. Salamat po, Pastor. Para sa ika-6 na tanong, maraming naniniwala na ang hindi naligtas ay magkakaroon ng pagkakataong magsisi sa loob ng 1,000 taon. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Pastor? Yun nga po mga kapatid, alam niyo po, narinig ko po yung teaching na yan. Magsisisi daw po sila, sabi ko, hindi yan ang turo ng Bible. Bakit? Gito po ang turo ng Bible mga kapatid. Jeremiah 25 verse 33. Okay po, listen to this mga kapatid. Very profound and heavy ang teaching po ni Prophet Jeremiah. 25 verse 33 mga kapatid, gito po ang binabanggit. Sa araw na yaon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay
ni Yahweh. Hindi na sila tatangisan, titipunin o lilibing. Magiging dumi na lamang sila sa ibabaw ng lupa. Sa lahat po ng bansa, sa buong lupa, mga kapatid, yung mga patay, nagkalat na po sila, mga kapatid. Sila po ipapatayin ng Panginoong Diyos. Ano pa ang paraan para sila po magsisisi, mga kapatid? Wala na. Hindi na po sila makakapagsisisi. Hindi na po sila, anong tawag dito, there will be no more opportunity for them to repent, mga kapatid. Bakit? Sila po'y patay. Okay? It will be impossible for any person to repent during the 1,000 years because they will not be a person. There is no person alive here on earth, mga kapatid. Kaya nga po, ang Satanas, wala siyang madadaya eh. Wala siyang madadaya. Bakit? Patay lahat ng tao eh. Patay lahat ng tao. Magre-resume lang yung kanyang pandaraya when they will be resurrected. And that will be after 1,000 years expiration, mga kapatid, mga kaibigan. So, again, to answer this question, mga kapatid, there is no time for repentance for those wicked na nagre-reject po sa atin pong Panginoong Diyos. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!